Siguro sa simula, nais ko munang bumati ng happy 45th anniversary sa CRBC. Ako'y nagagalak at isang karangalan para sa akin na ako'y tumayo uli sa pulpito ng Cubao Reformed Baptist Church. Ang totoo, nung inanyayahan ako na maging speaker, ang unang reaction ko ay mag-decline kasi medyo marami talaga akong ginagawa, medyo busy. Pero nung ma-realize ko na yung huling tayo ko sa pulpito ng CRBC ay mga 10 years ago nung nag-preach ako sa pastor's conference, sabi ko matagal na pala yun. Sige, at tinanggap ko na at para sa akin ito ay isang karangalan. At ako'y totoong natutuwa na makabahagi sa inyong anibersaryo at natutuwa rin ako na makita ang patuloy na pagpapala sa iglesyang ito through the years, kahit maraming problema, maraming pagsubok, alam namin, pero hindi niya pinabayaan ang kanyang iglesia. At hindi ko pa rin pwedeng itanggi na ang iglesyang ito ay may bahagi sa buhay ko. Hindi dahil kaibigan ko ang marami sa inyo, lalo na ang mga elders, si Pastor Ellis actually ay ninong ko sa kasal. Hindi niya na naalala yon, syempre. At ang Makapagal family ay talagang malapit sa puso ko. Mga kaibigan ko, si Pastor Ish, syempre. Kundi ginamit ng Panginoon ng iglesyang ito sa paghubog din sa akin bilang isang lingkod ng Diyos, lalo na sa pamamagitan ng Grace Ministerial Academy. At siguro trivia lang sa iba, kung si Pastor Is ang unang graduate ng GMA, ako po ay isa sa mga unang estudyante ng GMA. At ang unang nagtaglay ng karangalan na summa, hindi summa cum laude, kundi summa 10 taon na bago nakagraduate. Ganun ako ipinakilala ng principal ng GMA na si Pastor Noel noong panahon na yon. Kaya hindi ko makalimutan yan. Salamat sa Panginoon at mga kapatid, marami na akong hindi kilala sa inyo. Ang mga mukha ng marami rito ay bago na rin sa akin. Ibig lang sabihin, ang Panginoon ay nagdadagdag sa iglesyang ito through the years at pinagpapala kayo. Ang tema at ang paksa na inassign sa akin na talakayin ay ang siyang tema ng inyong anibersaryo ngayon, Koinonia or Biblical Fellowship as Means of Grace. And I believe this is a topic that is not only important, but it is something that we should be reminded from time to time, that we should refresh our mind of the importance of this means of grace or fellowship. And so it is my joy to discuss this topic with you this afternoon in celebration of your 45th anniversary. Humingi muna tayo ng tulong sa Panginoon bago tayo dumako sa Kanyang salita. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat for this wonderful opportunity that you have given us and for the milestone of CRBC that they are now celebrating their 45th anniversary as a church. Thank you for preserving them. Thank you for sustaining them. And thank you for using them in many ways, especially in the area of bringing the gospel to the lost and also for the reformations in our country. Thank you, Lord, for the way you have blessed this church. And thank you for the faithfulness of the preachers and elders in preaching your word in this pulpit. And thank you for the blessing na pwede kaming magtipon ngayon at alalahanin ng mga magagandang bagay na ginawa mo sa iglesyang ito. Ngunit higit sa lahat ay tingnan ng iyong salita upang ito ay maging gabay namin at maging pagpapala sa amin at encouragement sa amin sa pagpapatuloy ng aming paglakad sa buhay pananampalataya. Hindi lang individual, kundi bilang isang iglesia. Samahan mo kami, tulungan niyo po ang inyong lingkod at ilayo sa anumang pagkakamali sa pagpapaliwanag ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, in 1979, that was 45 years ago, the year when CRBC was constituted as a church, the Sony Walkman was launched in Tokyo
it was the first entirely portable audio cassette player, a revolutionary device that allowed a user to listen to a recorded music anywhere, anytime. Ang company na ito ay nakapagbenta ng 30,000 units in their first month alone. Nung ako'y kabataan pa, gusto kong magkaroon ng Walkman, kaya lang wala akong pera, kaya nakiki-Walkman na lang ako sa iba, no? At I finally own a Walkman, no, when I was introduced to the tape library of CRBC. So in the mid-90s, so bumili talaga ako para makapakinig ako ng mga preaching na meron doon na naka-imbak noon dati sa Miami, no? Ewan ko, wala na yata ngayon. So it is said that over 400 million Sony Walkmans were sold in cassette, CD, mini disc, and digital formats, maintaining their market leader status among the portable music players until the introductions of the Apple iPads in 2003. Ngayon, meron na tayong earbuds, meron na tayong high-tech portable music players, of course, including our smartphones, but everything took off in 1979. So everything took off in 1979. I don't know if my information is right, but I guess theoretically speaking, CRBC is the first Reformed Baptist church in our country. Meron ng mga nagre-reform ng mga panahon na yon, but of course, ang iglesyang ito ang ginamit ng Panginoon para sa simula ng pagkalat din ng maraming mga iglesia sa ating panahon na yumayakap sa buong katotohanan. However, studies suggest that the creation of these portable music players has led to increased isolation and disengagement from the world around us. Now, I don't have time to discuss the extent of the isolation and disengagement, and it is evident that the excessive use of gadgets diminishes direct interactions with others. Tama naman yun. No? At alam din natin na kapag masyado tayong naka-focus sa ating mga gadgets, yung ating communication sa isa't isa, face-to-face, in a face-to-face situation ay nagiging negatibo. On numerous occasions, I have observed yung mga families na kumakain sa restaurant, sama-sama sila sa isang table, pero hindi sila nag-uusap sapagkat nakafocus sila doon sa kanilang mga cellphone. At yan ang siyang epekto nitong mga technology na meron tayo, yung negative effect ng technology na meron tayo. Hindi ganon ang iglesia ng Panginoon. The church of the Lord Jesus Christ exists not only to bring the gospel of the word to the world, but to unite people with Him. No, the church is here to combat the so-called individualism, the self-sufficiency na meron ng marami sa ating panahon. Ang iglesia ay inilagay para alisin yung ganong klase ng barrier ng communication sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ay pinagsama-sama bilang mga mananampalataya niya. Some still say, I don't need others. All I need is my relationship with Jesus. I don't need a church. All I need is my personal devotion to Him. While this sounds pious, it is completely wrong according to the Word of God. The church was founded so that those whom God calls would not live in isolation, but be part of a community. Our relationship with the Lord will never be fully nurtured apart from the church. Kung wala ang community, kung wala ang iglesia, ang pag-ibig at ang paggawa ng mabuti ay hindi mapapasigla at hindi mauudyok na mas mainit pa. Ang pag-ibig ay imposible kung tayo ay hiwalay sa isa't isa. Love is in fact impossible in isolation. Love demands another. Christian growth and spirituality demand a community of believers. And this is why fellowship is considered to be one of the public means of grace. Now let me invite you to our passage this afternoon. Binasa sa atin kanina ni Pastor Ish, pero basahin natin Acts chapter 2 verses 42 to 44 and then 1 Corinthians chapter 1 verses 9 to 10. Acts chapter 2
verses 42 to 44. Let me read from the ESV. And they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Now, in 1 Corinthians chapter 1, verses 9 to 10, basahin po natin, sabi rito, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa unang iglesia, sa bagong tipan, makikita natin ang isa sa mga nung matapos ang isang remarkable event sa Pentecost, ang pagdating ng banal na Espiritu sa isang makapangyarihang paraan, agad na inilahad sa atin at pinakita sa atin kung anong karakter meron ang iglesia noon. Ito daw ay characterized ng preaching, ng conversion, ng baptism, ng adherence sa apostolic teaching, ng observance ng Lord's Supper, pagpuputol-putol ng tinapay, ng corporate prayer, and fellowship or koinonia. Dito naman sa 1 Corinthians, makikita natin, when Paul wrote to the problematic church in Corinth, he established the centrality of the Lord Jesus Christ as the key to resolving their difficulties. So maraming problema sa iglesia. Iba't iba ang hinarap na mga problema ni Pablo roon, ngunit pinakita niya na ang pinakasusi para maayos anuman ang mga sigalot o anuman ang mga pagkakaiba-iba ng mga kaisipan at mga gawain ng bawat isa ay ang katotohanan si Kristo ang sentro ng iglesia. He emphasized that believers were not only purchased by Christ's own blood, but they were called into fellowship with Him who redeemed us. Fellowship is crucial for our growth, brethren. It is crucial for our steadfastness, for our progress, and even for our way of dealing difficulties within the church. Thus, Christian fellowship is vital for Christian living, leading us to ask, what is Christian fellowship all about? Ano bang ibig sabihin ng Christian fellowship? But before we look at the meaning and practice of Christian fellowship, let me bring to you this message. Understanding the true essence of Christian fellowship is crucial for how we relate and serve one another. Let me underscore. Understanding the true essence of Christian fellowship is crucial for how we relate and serve one another. Ang pagkaunawa natin sa tunay na kahulugan ng Christian fellowship, ng biblical fellowship, ay napakahalaga sa ating pakikitungo sa isa't isa at sa paglilingkod sa isa't isa. Meron po akong tatlong headings this afternoon. First, let us look at Christian fellowship. As it is Christian fellowship, it is defined by connection. Secondly, it is described by communion, and it is demonstrated by contribution. So first, it is defined by connection. So fellowship, as being used in the New Testament, means having a share in something. Ang pagkakaroon ng bahagi sa isang bagay. Kung titingnan natin kung paano ginamit ang salitang koinonia doon sa bagong tipan, ginamit ito sa iba't ibang paraan at itinranslate ito sa English sa iba't ibang paraan, pero yung sense ng salita ay nagpapahayag sa atin na ito ay ang pagkakaroon ng bahagi sa isang bagay. It means having a share in something. Ang isa sa halimbawa dyan, sa Luke chapter 5 verse 10, makikita natin na si Santiago, si Juan, at gayon din si Simon Pedro,
sila daw ay mayroong koinonia. They were partners. Saan? In fishing business. In fishing business. So meron silang share for something. Fishing business. In Revelation chapter 1, verse 9, John describes yung kanyang exile doon sa Patmos in terms of tribulation and persecution. However, sinabi niya, he was not alone in his tribulation and persecution or sufferings. Others also endured similar experiences. So the concept is that they shared in something, and it is this something that connected them. So, for Peter, John, and James, they have connection because of a fishing business. For John, the beloved, and other Christians sa ibang mga lugar na nagkalat, they have connection in terms of tribulation, in terms of sufferings. So yan ang ibig sabihin ng fellowship. This is the very essence of Christian fellowship. Fellowship is not merely an activity of gathering for a common purpose or enjoyment, tulad ng lunch fellowship, basketball fellowship, hiking fellowship, coffee break fellowship. Merong room sa lahat ng yan, pero yung fellowship, true fellowship, stems from our connection to something greater. It is not about sharing each other's lives. It is about sharing in something or someone else, or someone's life. So ang image dito na pwede nating ilagay sa ating isipan, hindi ito parang isang circle na ang mga tao doon ay hawak-hawak ang kamay, nagkakahawak-hawak ang kamay sa isang bilog. Hindi ganon ang image, kundi tingnan nyo ang isang imahe na mayroong circle at mayroong sa gitna noon ay nakakapit sila o nakahawak sila doon sa isang bagay na nasa gitna, sa isang object na nasa gitna. At sila ay nagkaroon ng connection sa isa't isa dahil doon. Hindi sila nagkaroon ng connection dahil nagkakahawak-hawak lang sila, kundi nagkaroon sila ng connection sapagkat merong isang object na nagbabind sa kanila. So yun ang ibig sabihin ng koinonia or fellowship na tinutukoy dito sa ating sa banal na kasulatan. And that is basically what Paul emphasized in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, in which all true believers are connected to Christ. We have commonality in Christ. So if we ask, what is a Christian? A Christian is someone who is united to Christ. This means that there was a time when he was separated from Christ, but now he is united and has share in Christ. Kaya lang, hindi lang ikaw ang merong connection sa Kanya. Merong connection din yung iba. Meron din connection yung ibang tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaya ka nagkaroon ng pakikibahagi sa iba dahil sila at ikaw ay may connection kay Kristo na siyang tumubos sa atin, sa ating pagiging makasalanan. As stated in 1 Corinthians chapter 10 verse 16, 'di ba, yung Lord's Supper, o tinatawag din itong communion, it is a sign that I have personal share in what Christ accomplished through what He did at the cross. Na ang kanyang katawan ay animoy binrake sa pamamagitan ng parusa na kanyang tinanggap. Ang kanyang dugo ay lumabas sa kanyang katawan. And I can say that I have shared in that body and blood. It is mine, actually. However, there are others who can also make the same claim. The point is that fellowship, as the Bible uses the word, is not something Christians create. It's not something that we work for, but something that we already have in the Lord Jesus Christ. 1 John chapter 1, verse 7 says,
But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ang batayan ng ating pagsasama-sama ay hindi ang pagkakaroon ng pare-parehong interes o pare-parehong mithiin o goal, kundi ang batayan ng ating pagsasama-sama ay dahil meron tayong koneksyon kay Kristo na siyang tumubos sa atin. In Him, we find spiritual light. In Him, we find spiritual life, which is far greater than anything else. Kaya nga, di ba, tinuturo sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, huwag tayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Bakit? Sapagkat wala tayong pakikibahagi sa kanila. Wala tayong koneksyon sa kanila. Pagdating doon sa kaugnayan to someone na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We do not have shared with them. Di ba? We do not have a common share with them in someone or in something. But for our fellow believers, maaring iba yung personalidad natin, iba-iba yung idiosyncrasies natin, iba-iba yung kultura, yung kalalagayan natin sa lipunan, iba-ibang mga naabot natin sa larangan ng edukasyon, but we share the same source of spiritual life. And we have the same object of faith. And this is true fellowship. This is true fellowship. And brothers and sisters, unbelievers should observe this kind of unity. Dapat, whenever we gather for worship, whenever we engage in any activity or Christian activities, they should see that we are different from them. They should see that we are distinct from them. That's why our worship should not be dictated by worldly trends. Ang ating pagsamba ay hindi dapat dinidiktahan ng kalakaran ng ating kultura o ng ating lipunan. Ang pangangaral ay hindi dapat dinidisenyo para i-align sa opinyon ng publiko. Hindi ba't ganun ang mga politiko? Pinakikiramdaman kung anong opinyon ng publiko. At mula doon, sila tatayo sa isang posisyon. Hindi ganun ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat dapat makita ang pagkakaiba natin sa mundo. Makikita ito sa pamamagitan ng reflection ng katuwiran at ng kabanalan ng Diyos sa buhay natin na na-observe visible to both God and the world. So brethren, this is koinonia, this is fellowship. Our fellowship is defined by our connection with Christ. And in view of this truth, I would like to challenge each one that as a church, first of all, let us preserve the spirit of solidarity. Secondly, let us prevent any sense of superiority. Unang-una, let us preserve the spirit of solidarity. Reformed Christians like us, who claim to have been blessed with the grace of understanding the whole counsel of God, should exemplify unity. Alam natin na ang Ebanghelyo ay nagdi-divide ng tao. Di ba? Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hinahati nito spiritually ang mga pamilya. Sapagkat sa loob ng pamilya, may mga mananampalataya, merong hindi. Totoo yun. Dinidivide dito ang magkadugo sa laman. Ngunit, ang Ebanghelyo rin ay nag-unite ng magkakaiba-ibang personalidad, ng magkakaiba-ibang kultura, ng magkakaibang katatayuan sa lipunan. Kaya nga, dapat, pagtrabahuan natin yun. I-preserve natin yung ganong klase ng layunin ng iglesia. Na maipagpatuloy at maipreserve yung spirit of solidarity. At ang anumang mga bagay na meron ka na wala sa iba, o maaaring ikaw ay mas mahusay, mas magaling, mas maraming alam,
Dapat yan ay instrumento, hindi ng paghihiwalay, ng alitan, ng discord, ng conflict, kundi ito'y magiging daan pa upang tayo ay magkaisa. Our knowledge should help us not only to be humble, but to make an effort to unite with our fellow believers. No? Paul urged the Ephesian church, and as well as many of us, in Ephesians 4 verses 2 and 3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So let us strive to be known as a church and community that encourages unity. Sana hindi tayo mga grupo na nakikilala sa pagpo-proselyte ng ibang mga membro sa ibang simbahan. Di ba? Parang sinasabi, mga reform, mahilig mag-proselyte. No? Mahilig man-divide. Dapat ba yun? Hindi ata. Dapat mangyari ang mga bagay na yun. Of course, mayroong mga lehitimong dahilan kung bakit kinakailangan kang humiwalay. Pero madalas, divisions occur because of a so-called me first attitude rather than the concern sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa kahalagahan ng pagsasama-sama bilang mga Kristiyano na konektado kay Kristo. So, yun ang isang challenge dapat meron tayo. Let us preserve the spirit of solidarity or unity. But not only that, let's prevent any sense of superiority. When a person has this attitude, yung spirit of superiority, he feels he is superior to other people because maybe he is gifted, maybe he's an experienced Christian, no? Maybe he is socially, economically above others, no? Or maybe he has a position in the church. But regardless of the reason, this attitude is absolutely unacceptable for a Christian. Naalala ko, maraming taon na nakakaraan. Umattend ako ng isang anniversary. At habang nasa programa ng anniversary, bigla na lang may nagwawala doon sa labas ng simbahan. Galit na galit at inaawat. At halos hindi na kami parang ang atensyon nandoon na. Kasi yung pala, ang dahilan, nakakalimutang banggitin ang pangalan niya. Nung binabasa na yung church history ng church nila, isa siya sa mga pundador ng iglesia. No? Ay nakalimutang banggitin ang pangalan niya, naggalit siya, nagwawala siya. Anong ibig sabihin yan? Ito'y pagpapakita ng pagiging superior niya. Dahil nauna siya at may position siya. I guess this is something that we should, of course, prevent. We should avoid as a church. And Paul rebukes such attitude of some members in Corinth, in 1 Corinthians chapter 4, verse 7. No, nung sabihin niya, For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? This is a rebuke to the so-called spirit of superiority. So let's go to the second heading. So nakita natin, Christian fellowship is defined by connection. And now, let's look at our second heading. It is described by communion. Again, in Acts chapter 2, verse 42, sinasabi rito na they met constantly to hear the apostles' teaching and to fellowship or to share common life. So the idea is that they gathered to share what God has revealed to them about Himself. So, narito sila nagtitipon, nagsasama-sama para pagyamanin ang kanilang relasyon sa isa't isa at ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Diyos. At nung immediate implication yan, ang immediate implication yan ay ang sino mang nagsasabi o umaangking siya'y na kay Kristo na ay dapat maging kabilang talaga sa iglesia na lokal. He must be member of a local body of believers. So ikaw ay mananampalataya, ikaw ay umaangking Kristiyano, dapat ang natural impulse mo, I want to be part of the church. I want to be member of the church. At ito'y dapat
hindi isang bagay na meron kang reservation, sabagat ito ay mahalaga para sa iyo. The first members of the New Testament church were Jews from different regions of the Roman Empire. 'Di ba? Meron na silang kanya-kanyang lengguwahe, meron na silang kanya-kanyang kultura, may kostumbre mula sa lugar na kanilang pinanggalingan. However, upon entering the community relationship of the body of Christ, they began to experience ang isang bagong sense of fellowship. And this fellowship enriched their faith in Christ as they devoted themselves to apostolic teachings. So itong fellowship na ito, ay hindi ito yung nagsasama-sama lang para i-discuss kung ano yung mga current events. No? Ano ba ang nangyayari ngayon sa Paris Olympic? O may trade na ngayon sa NBA ang mga players. O ano yung sitwasyon ng may bagyo, ano na yung matinding epekto ng nakaraang bagyo sa marami. Now, hindi ko sinasabing mali yun, no? Pero there is room for that. But when it comes to a so-called koinonia in the New Testament, it is enriching one another's sa usapin ng pagtuturo ng salita ng Diyos o sa mga bagay na dapat ilapat sa kanilang buhay, sa liwanag ng kanilang mga natututunan sa salita ng Diyos. And by doing so, they enhance their spiritual relationship with God and with one another. The example of this is what Paul said in Romans chapter 1, verses 11 and 12. Let me read to you. Romans 1, 11 to 12. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. So ito ay isa sa mga halimbawa ng tinatawag nating fellowship by communion. It encompasses the idea of meeting and spending time with each other for the purpose of giving and receiving, not the temporal things, but spiritual and eternal things, eternal ones. Sabi ni Paul, di ba? Ay, gusto kong pumunta dyan para mag-impart ako ng mga spiritual na kaloob, para palakasin kayo, para rin magkaroon tayo ng mutual encouragement. Hindi lang ako ang hindi lang kayo, kundi ako rin. So, pinapakita rito na ganito ang Christian fellowship. It is giving and receiving to enrich one another in terms of their knowledge sa salita ng Panginoon. He acknowledged that he did not possess all spiritual knowledge and advice necessary to strengthen others' faith. Parang imagine mo si Paul, sinabi niya yun. Na hindi lang siya ang nagtataglay. Na wala siyang monopoly ng lahat ng knowledge pagdating sa spiritual gift at pagdating sa pag-i-encourage at pag-advise. Siya rin ay nangangailangan nito mula sa iba. Kasi alam nyo, minsan may tendency, maging sa mga pastor, mga Christian counselor, na i-assume na kasi may mga taong lumalapit sa kanila, humingi ng payo, para bang ang nagiging authority sila in resolving conflicts, no? Or providing encouragement. So minsan, may narinig ako na pag naririnig ko lang siya, lagi niya na lang binabanggit. Every time na naririnig ko siyang mag-preach, may lumapit sa akin para humingi ng payo. May lumapit sa akin para humingi ng payo. Hindi ko na lang narinig na may nagpayo sa akin. Pero sabi, may lumapit sa akin. Parang, he's giving an impression, consciously or unconsciously, that he may be an authority when it comes to encouraging people. Para bang nung nag-aaral pa ako sa dati naming, hindi sa GMA of course, sa dati kong school, meron akong teacher doon na, teacher ko siya minsan 3 subject philosophy, history, saka cultural anthropology. Sa 3 subject na yun, hindi pa pwedeng hindi niya mababanggit yung, when I was in UP, nung una, okay naman, humahanga ako, galing naman to, galing sa UP, Pero ba't naman, natutulig na yung tenga ko Sasabihin ko na doon sa katabi ko, mamaya babanggitin na naman yan, when I was in UP. Tapos pag chapel service namin, yun na naman. When I was in UP.
Para bang siya na lang may authority lagi pagdating sa mga bagay na ito. No, mga kapatid, hindi ko sinasabi na may mga na tayo ay meron tayong mga distinct na kaloob. Pero gusto kong sabihin, when it comes to fellowship, we can encourage people, but we can also be encouraged by people, di ba? So I love encouraging people, but I also love being encouraged by others. And that is Christian fellowship. That is communion, brethren. This is how communion works. This is why we gather as a church for worship, for Lord's Supper, or Bible studies. Because we want communion. There is some sort of encouragement when we gather together and seeing each other's presence. Diba? Ewan ko lang sa inyo, siguro marami naman kayo rito. Ewan ko kung napapansin nyo, kung may absent. Pero mayroong kakaibang pakiramdam pagka wala yung isa. Diba? Wala yung iba. Asan kaya siya? May sakit ba siya? No, parang hinahanap mo. Parang something is missing when someone is absent. Because we want communion. That's communion works, brethren. It is because the church is conceived as body of Christ, and that is more than sharing. It's communing. And there is such an involvement with one another and kind of affection and sympathy that if one part suffers, everything suffers with it. And if one is not performing his function, all are affected with it. Therefore, do not deliberately neglect Christian assembly. For deliberate negligence will not only affects your relationship with God, but it affects others spiritually. Di ba? Kaya nga may kasabihan tayong mga Pilipinong sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. At sa Efeso Kapitulo 4, talatang 16, sinasabi doon, the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped. When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So, in view of this truth that Christian fellowship is described by communion, I have two challenges again. First, let's forego the spirit of competition. And let us foster the spirit of caring. Let's forego the spirit of competition. When we think that we are member of the body, hindi tayo dapat naiinggit, no, or jealous doon sa iba, sa tagumpay nila, o sa husay nila. Diba? Merong kwento, siguro narinig na ninyo, si F.B. Meyer, isang dakilang Bible teacher and pastor noong nakaraang siglo, 19th century. He was pastoring a church then, at minsan napansin niya na mukhang nababawasan yata ang mga dumadalo sa kanyang church. Ano nangyayari? And isang miyembro ang nagsabi, it is because, Pastor, this new church down the road, there is a young preacher there, no, na pinag-uusapan ng marami, and many are going to hear him speak. And you know, what is the name of that preacher? Charles Spurgeon, the Prince of Preacher. No, sabi, Mayor, rather than seeking to discourage because of this, kanyang inexhort yung entire congregation to join him, and let's see, what is the Lord doing in that man? What is the Lord doing in that church? If that is the move of God, and then we have to rejoice. We have to be thankful. Now, sinabi niya rin, he even said, na nung una, I can sense the sinful nature of envy to this young man's success. But it wasn't long until every triumph of that young man I began to receive as though I had done it myself. So, it is because the success of one's member of the body is a success of all the members. That is communion. So we have to forego the spirit of competition, but we have to foster the spirit of caring.
When one member is not functioning well or have fallen into sin, how are we to respond? Is it the spirit of condemnation or criticism? No? Gossip? O yung tinatawag natin na holier than thou shaking of our heads? Ganon? Or are we compelled to do something to restore our brother? Isa daw sa mga iskandalo ng iglesia ngayon ay kung paanong nagkakaroon ng siraan sa isa't isa sa pamamagitan ng chismis at ng kritisismo. Minsan, hinahati natin ang kasalanan sa isa kasalanang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Sexual immorality, hindi katanggap-tanggap. Slander, mukhang katanggap-tanggap. No? Kasi yun ang madalas na nangyayari sa loob na pagkikwentuhan, na pag-uusapan, to the point na sinisira na ang isa't isa. Hindi lang yung isa, kundi ang bawat isa. Hindi dapat ganun. The spirit of caring and concern must be the expression of our fellowship as a body. I'm talking to myself too and to my congregation na naririto ang ilan sa kanila ngayon. We have to do this and we have to foster the spirit of caring. So, nakita natin, Christian fellowship is defined by it is defined by our connection. It is described by our communion. Last but not the least, it is demonstrated by contributions. In Acts chapter 2, verses 44 to 45, sinabi doon, all who believe were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So yung realization that they belong to each other ay nagresulta sa pagtulong nila sa isa't isa. Hindi lang ang pagtulong ay sa pamamagitan ng diba, shaking of hands or hugging, no, each other or praying for them. There must be practical, measurable, tangible expression of kindness. Ang dalawang implikasyon yun. It must be characterized with readiness. Secondly, it must be characterized with regularity. It must be characterized with readiness. Hebrews 13:16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Yan po yung tinatawag na tangible helping and contribution for the needy. At ito hindi drawn by just the feeling of pity. Nakakaawa kasi siya. Hindi, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, alam ko, siyempre, karanasan din ng bawat isa sa inyo yan. Ano? Pag may mga taong lumalapit sa inyo, humingi ng tulong, diba, tumutulong ka? Pero pag mayat-maya, nakakapi ka di ba? Nakakasuya. Di ba nararamdaman niyo ba yon? Kaya nga dapat hindi, it is not motivated by the feeling of pity. Kasi magbabago sigurado damdamin natin. Kundi, by obedience to God's will. Arising out of the nature of community relationship. Somebody said, a Christian who seeks to obey the will of God, such as sharing and helping, are simply an expression of obedience to his Lord. So it must be characterized with readiness, readiness to help, readiness to stretch your hand for that needy brethren. And last but not the least, it must be characterized with regularity. Paul instructed the Corinthian believers to set aside a sum of money, di ba? On the first day of the week as a collection for the needy brethren in Jerusalem and other parts of the Roman Empire during those days. 1 Corinthians 16, verse 2. So si Pablo, hindi lang siya isang dakilang misyonaryo, kundi isa rin siyang mahusay na fundraiser nung panahon niya, di ba? So, of course, we can do that in many ways. We can apply that in different ways. In our case, sa SGCC, we have no
big funds, of course. So, ang ginagawa namin, we set aside funds to help the brethren who need maintenance medication. So, bumibili kami ng mga gamot, no? Para doon sa mga merong matataas na pressure sa kanilang dugo. So, merong mga gamot para sa cholesterol at saka high sugar level. So, we do that. No? At meron silang monthly, yung mga nangangailangan lang, yung mga needy lang, meron silang monthly, tawag nito, supply. So that's a simple way to offer regular assistance to our needy brethren. And by doing this, we develop the sense of togetherness and not just self-concern. But it must be done regularly and not impulsively. And this is the reason why fellowship is a means of grace. Bakit? Sapagkat tinutulungan itong i-develop yung malasakit sa iba at hindi lang sa sarili. Ang pagmamahal sa iba at hindi lang sa sarili. Ang pagmamahal sa mga kapatid at ang puso na maging daluyan ng pagpapala sa iba ay isang mahalagang ebidensya ng biyaya sa buhay ng isang tao. Isang mahalagang ebidensya na siya ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Sa pagtatapos, the foundation of our experiential fellowship as believers is that in Christ, each of us belong to all the others. Ang ating buhay na galing sa pagtubos na ginawa ni Kristo ang nagsisilbing tali. Para siyang tali, thread, na nagpumupulupot sa bawat isa sa atin. Iba-iba ang personalidad natin, iba-iba ang level ng ating paglago, iba-iba ang educational attainment, iba-iba yung socio-economic condition, pero merong isang tali na bumubuklod at parang gumagapos sa ating lahat. Ang iba sa atin, iba-iba talaga ang kalalagayang ng personalidad. Di ba? Yung iba sa inyo, sociable. No? Yung iba naman, snob. Yung iba, palakaibigan. Yung iba naman, boring kasama. No? Yung iba naman, palabiro. So, yung iba naman, konti lang magsalita. Yung iba naman, hindi ka pa nagsasalita. Isang salita mo, ang dami na nang sa kanya. No? However, what binds us together is the blood of Christ. At yan ay isang bagay na higit na matayog, higit na maluwalhati, at sapat para maipahayag natin ang ating pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Para maipakita natin na kinakailangan nating maging matiisin sa isa't isa, suportahan ang bawat isa sa panahon ng kanilang pagsubok at patatagin ang bawat isa. Sana'y ganun ang hangarin lagi natin bilang isang membro na maging hindi lang para patatagin yung isa, kundi patatagin ang lahat. At hindi tayo maging daan ng kasiraan ng lahat. No? Kalungkutan ng lahat. Kundi katatagan ng lahat. Yun ang hangarin natin. There can be no true fellowship, brethren, kung ang sarili mo lagi ang iniisip mo. Isang tao lang. Kinakailangan isipin natin ang lahat. Pero gusto ko ring sabihin na walang totoong fellowship sa gusaling ito kung kalahati ng gusaling ito ay mananampalataya na naririto at ang iba'y hindi. Walang totoong nangyayaring fellowship sa kanyang tunay na kahulugan sa loob ng gusaling ito. Kaya nga ang aking hamon, baka meron dito na hindi pa mananampalataya. Baka hindi ka pa Kristiyano. Wala ka pang bahagi doon sa accomplishment ng Panginoong Kristo. Maaring may bahagi ka mamaya sa kainan natin pagkatapos nito. Meron ba? Meron kami. Baka wala. O maaring sama-sama tayong kakain mamaya. Pero wala tayong pakikisama pagdating sa larangan ng espiritual. Wala tayong pakikisama pagdating sa buhay na nanggagaling kay Kristo. Anong hinihintay mo? Huwag mong i-miss yung blessing na ito ng fellowship. That is not only the most important one, but also the enduring one, a fellowship with one another because we are connected with someone's
with someone else, and that someone else is none other than the Lord Jesus Christ. Come to Him. Lumapit ka sa Kanya at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako isang makasalanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli, nais kong i-congratulate ang CRBC sa kanilang 45th anniversary. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong napagbulayan namin sa oras na ito. Sana'y ito'y ganumang kasimple at maaaring alam na rin namin ng mga katotohanan nakasaad sa iyong banal na aklat. Ito'y nagpaalala sa amin ng kahalagahan ng fellowship, ng biblical fellowship. At kung papaanong kami ay iniligtas mo, hindi lang para maligtas sa kapahamakan doon sa impyerno, hindi lang para kami ay mapabilang sa mga taong dadalhin mo doon sa walang hanggang kalwalhatian, kundi para kami ay magkaroon ng pagsasama-sama sa isa't isa, yamang kami ay may koneksyon sa iisang tagapagligtas at manunubos. Walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. At ito'y sana'y maging isang mahalagang udyok para sa amin upang lalong pagyamanin at pagtibayin ang bawat mga magkakapatid sa isang iglesyang lokal na iyong itinatag. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.